A lot of people took advantage of me. When I was 2 or 3 years old, nung lumipat kami sa Cavite, nagkaroon kami ng katulong sa bahay. Every time na lalabas si mama or pasok sa trabaho, pinagkakatiwala niya kami sa katulong, di ba? Tinotorture niya kami. Lahat ng pamaraan ng pamamalo ginagawa niya sa amin. Nagpupuan niya kami, then pinapatakan niya kami ng kandila. Sa lahat ng parte ng katawan namin, meron pa nga ako mga scars pa din na hindi nawala. Kailangan ko mag-stop sa pag-aaral ng kapatid. Repeater ako ng grade 3, 4, siguro 2 years. Hanggang sa ilang years na baon sa utang, ayaw na i-release yung card kahit gusto namin ng YouTube. Kailangan na mag-stop. So, repeater ka, syempre, may mga instances na aasarin ka na. May mga times pa na napupuli ang kapatid ko. Nakipagsuntukan ba ako? Kapatid ko yun. Manda kami nang hindi kami nakapag-aral. Umabot kami ng teenager, hindi nag-aaral. Mas umihirap pa yung buhay namin. Palipat-lipat kami sa Cavite. Paliit ng apartment yung nararentahan namin. Then, may mga times na hindi na kami nakakain ng tama. Sa isang linggo, maswerte na kami talaga na makakain ng 2 beses sa isang araw. Wala nang maihain na pagkain sa lamesa. Hindi na mabayaran yung mga bills, asin at toyo, or ketchup na yung ulamin. Dumating yung point na walang-wala na. Minsan hindi kami kumakain na ng araw. Yung pangatlong araw, tinanghina na kami. Umabot ako ng 14 siguro na ganun yung nangyayari sa amin. A lot of people took advantage of me. Naturally, para sa akin talaga, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up. At kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. Kasi talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya. Kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang everyday, maghahanap ka pa rin ako sa ano yung kakainin mo. During trainee days kasi yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang si Sejun, nung may baon siya, nakikipuraot lang ako. As in, ganun ako. Parang wala silang pagkain, hindi ka kain, ganun. Kung wala ka mahihingi na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala ka pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung routine ko na parang sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. So, wala akong choice. Kumbaga, marami akong responsibilities, marami akong responsibility sa buhay, marami akong kailangan talagang in reality na gampanan, pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko. Ito pa rin yung pangarap na ito, kahit parang medyo malabo siya.